May mga taong sumikat dahil sa kanilang talento. Pero may mga taong mas tumatatak dahil sa tiwalang ibinibigay sa kanila ng publiko. Isa na rito si Jessica Soho. Sa loob ng mahigit 4 na dekada sa industriya, Bata. Ha? Bata. Anong bata? Bata ang pwedeng pumasok. nasaksihan natin kung paano mula sa pagiging isang reporter ay naging isa siya sa mga pinakakilalang mukha ng Philippine journalism. Pero bago natin siya nakilala bilang host ng Kapuso Mo, Jessica Soho, may isang batang babae munang nagsimulang mangarap at bumuo ng sariling pangalan sa mundo ng pamamahayag. Si Jessica Soho ay isang broadcast, journalist at television, host na matagal ng bahagi ng GMA Network. Sa kanyang career, nakilala siya hindi lamang sa pag-uulat ng balita, kundi pati na rin sa paggawa ng mga dokumentaryo at kwento tungkol sa buhay ng mga Pilipino. Noong 1985, nagsimula ang kanyang professional journey sa GMA bilang reporter. Sa simula, reporter lamang siya na kailangang humarap sa ibang assignment at maghatid ng impormasyon sa publiko. Tulad ng maraming nagsisimula sa journalism, kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa bawat kwento at bawat ulat. At habang lumilipas ang panahon, mas lumawak ang kanyang karanasan. Hindi lamang siya nanatili sa studio. Humarap siya sa mga mahihirap na sitwasyon at mahahalagang pangyayari upang maihatid mismo sa mga manonood ang kwento mula sa lugar kung saan ito nangyayari. Isa sa mga naging mahalagang bahagi ng kanyang career ang investigative at documentary reporting. Noong 1999, kabilang si Jessica Soho sa GMA, team na kinilala ng Peabody Awards para sa investigative reporting. Kabilang sa mga ulat na binanggit sa pagkilalang, iyon ang mga kwento tungkol sa child labor at iba pang seryosong suliraning panlipunan. At hindi doon natapos ang kanyang paglalakbay. Sa paglipas ng mga taon, lalo pang naging malaki ang kanyang papel sa GMA News and Public Affairs. Isa rin sa mga pinakatumatak na yugto ng kanyang career ang coverage ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Ang coverage ng GMA ay tumanggap ng Peabody Award at kabilang si Jessica Soho sa mga pangunahing personalidad na bahagi ng coverage. Mula sa pagiging reporter, unti-unti siyang naging isa sa mga pinakakilalang broadcaster sa bansa. Pero marahil, ang programang higit na naglapit sa kanya sa ordinaryong Pilipino ay ang Kapuso Mo, Jessica Soho o KM-JS. Sa programa, hindi lamang balita ang kanyang ipinapakita. May mga kwento ng ordinaryong pamilya, kultura, pagkain, paglalakbay, kakaibang karanasan, mga isyong panlipunan, at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Dito mas nakita ng publiko ang ibang mukha ni Jessica Soho bilang storyteller. At habang patuloy na lumalawak ang audience ng KMJS, patuloy din ang pagkilala sa kanyang trabaho. Sa mga nakaraang taon, nakatanggap siya ng iba't ibang parangal at pagkilala. Noong 2024, kabilang siya sa mga pinarangalan sa Golden Laurel Awards bilang Most Outstanding Magazine Show, host at tumanggap din ng JPL Lifetime Achievement Award sa GEMS Awards. Noong 2025, ayon sa GMA, nanalo ang KMJS ng bronze, Tower Trophy sa New York Festival's TV and Film Awards para sa isang investigative documentary. Ito na ang ika-4 na international win ng programa sa naturang awards body. Si Jessica Soho rin ay kinilala bilang Journalist of the Year sa Carlos Palanca Memorial Awards noong 2025 at isinama sa Tatler, Asia's Most Influential Philippines. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin siyang makikita bilang host ng Kapuso Mo, Jessica Soho, habang nananatiling bahagi ng GMA News and Public Affairs. Mula sa isang reporter na nagsimula noong 1985, naging isang award-winning journalist, documentary storyteller, at isa sa mga pinakakilalang personalidad sa Philippine television. At marahil, yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, kapag naririnig ng mga Pilipino ang pangalang Jessica Soho, hindi lang isang TV host ang pumapasok sa isip nila. Isa siyang pangalan na naging bahagi ng kwento ng pamamahayag sa Pilipinas. Isang career na nagsimula sa pag-uulat ng mga kwento ng ibang tao at kalaunan, naging kwento rin ng sariling tagumpay.